Ikaw ba ay naguguluhan sa nakakalitong impormasyon tungkol sa ehersisyo sa buong buhay mo? Maging mga doktor, fitness magazine, at kahit mga kapamilyang may magandang intensyon ay paulit-ulit na nagbibigay ng parehong payo. Maglakad ng 30 minuto at mag-target ng 10,000 hakbang bawat araw para manatiling malusog. Pero heto ang mahalagang impormasyon na itinago nila sa iyo. Isang makabagbag damdaming pag-aaral mula sa Universidad ng Missouri na inilathala noong 2023 ang nagbigay ng malaking pagbabago sa pananaw ng mga eksperto sa medisina. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga matatanda na higit sa 60 taong gulang na nagsagawa ng mga nakatuon na ehersisyo sa silya ay nagpakita ng kamanghamanghang 27% na mas malaking pag-unlad sa functional strength kumpara sa mga simpleng naglalakad. Hindi ito simpleng datos. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng kakayahang buhatin ang iyong mga apo at ang hirap na bumangon mula sa silya. Gusto ng industriya ng paglalakad na itago ang katotohanan ito. Ang mga kumpanya ng sapatos, fitness trackers at mga tagagawa ng treadmill ay nagtayo ng bilyong dolyar na imperyo sa ideyang ang paglalakad ang pinakamainam na ehersisyo para sa mga nakatatanda. Ngunit matagal nang nauunawaan ng mga orthopedic surgeon na ang paglalakad ay nakakatulong sa kalusugan ng puso. Gayunpaman, ito ay hindi gaanong nakakatulong upang pigilan ang pagkawala ng kalamnan na nagsisimula ng umatake sa ating katawan pagdating ng edad na 60. Ngayon, alamin natin ang isang napaka-espesyal na ehersisyo sa silya na hindi lang makakatulong sa iyo, kundi mas epektibo pa kaysa sa paglalakad. Huwag palampasin ang impormasyong ito. Ito na ang pagkakataon mong baguhin ang iyong buhay. Ano ang sarcopenia? Alam mo ba kung ano ang sarcopenia? Ito ay kondisyon na unti-unting kumukuha sa iyong kalamnan. Humigit kumulang 3 hanggang 5% ng iyong muscle mass bawat dekada pagkatapos ng 30. Kapag umabot ka ng 70, maaaring nawalan ka na ng 30% ng iyong lakas. Ang simpleng paglalakad ay hindi kayang pigilan ito, ngunit may mga ehersisyo na maaari mong gawin habang nakaupo na makakatulong sa iyo. Isang pag-aaral noong 2022 mula sa Harvard Medical School ang nag-monitor sa mahigit 2,000 matatanda. Natuklasan na ang grupong gumagawa ng seated resistance movements ay nagdagdag ng muscle mass habang ang grupo na naglalakad ay nawalan nito. Ang pangunahing ehersisyo na ibabahagi natin sa dulo ng video na ito ay nagdagdag ng 19% sa bone density ng mga kalahok na higit sa 65 taong gulang. Ngayon, ang mga surgeon ay kinirerekomenda ang galaw na ito sa kanilang mga pasyenteng nagre-recover mula sa hip replacement. Bago tayo magsimula, ibahagi mo ang iyong edad at kung saan ka nanonood sa mga komento. Kung kaya panoorin ang buong video, baka ito na ang magbibigay lamang sa komento. Ngayon, simulan na natin sa number 5, ehersisyo bilang 5, seated knee extensions. Pag-usapan natin ang panglimang ehersisyo, ang seated knee extensions. Nakatuon ito sa quadriceps, ang kalamnan sa harap sa nanghita na mahalaga sa pag-akyat ng hagdang bahaya at pagtayo mula sa inidoro. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga matatanda ay nawawalan ng lakas ng quadriceps ng mas mabilis kaysa sa mga mas batang tao. Ang mga hindi nag-e-ehersisyo ay nawalan ng 16% ng thigh muscle mass, samantalang ang regular na gumagawa ng seated knee extensions 3 beses sa isang linggo ay nakakuha ng 4%. Ang seated knee extensions ay nagpapalakas sa iyong mga kalamnan sa pamamagitan ng pag-angat ng ibabang bahagi ng binti laban sa gravity. Umupo ng tuwid at iunat ang isang binti hanggang sa ganap na naka-extend ang tuhod. Hawakan ang posisyon ng 3 segundo habang pinipiga ang thigh muscle. Dahan-dahang ibaba ang paa sa sahig sa loob ng 4 na segundo. Ulitin ito sa kabilang binti. Mag-ehersisyo ng 12 repetitions bawat panig at magpahinga ng 30 segundo bago ang 2 karagdagang sets. Mahalaga ang aktibong kontraksyon para sa mas mahusay na aktibasyon. Kapag naging madali na ang bodyweight knee extensions,
magdagdag ng resistensya gamit ang ankle weights o resistance band. Mag-umpisa sa 2 pounds at unti-unting dagdagan. Ang malalakas na quadriceps ay nagsisilbing proteksyong shock absorbers para sa mga tuhod. Ehersisyo bilang 4, seated calf raises. Tara na talakayin ang madalas nating naliligtaang ehersisyo, ang seated calf raises. Mukhang madali lang ito, umupo sa silya at itaas ang iyong mga takong. Ngunit ang galaw na ito ay tumututok sa mga calf muscles, partikular ang gastrocnemius at soleus na may mahalagang papel sa venous pump. Kapag pinipigan natin ang mga kalamnan na ito, pinipiga nila ang mga ugat at nagtataguyod ng daloy ng dugo pabalik sa puso. Kung hindi malakas ang mga calf muscles, ang dugo ay nag-iipon sa mga binti na nagreresulta sa pamamaga at panganib ng blood clot. Sa isang pag-aaral sa Journal of Applied Physiology noong 2021, ang mga matatanda na nag-ehersisyo ng seated calf raises 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng 41% na pagbuti sa kahusayan ng venous return. Ang kanilang mga bukong-bukong ay hindi gaanong namamaga at bumaba ang panganib ng deep vein thrombosis. Bagamat ang paglalakad ay nakikilahok sa mga calf muscles, mas nakatuon ang seated calf raises dito para sa tamang execution. Umupo sa matibay na silya na nakatapik ang mga paa sa sahig at nakabent ang mga tuhod. Itaas ang takong at hawakan sa loob ng 2 segundo. Nararamdaman ang squeeze sa likod ng mga binti. Dahan-dahang ibaba ang takong. Magsimula sa 15 na ulit at unti-unting itaas ito hanggang sa makagawa ng 3 set na 25. Subukan ng dagdag na bigat para sa mas mabilis na pagunlad. Ang ehersisyong ito ay ligtas para sa mga pasyente sa balakang o tuhod. Gawin ito araw-araw, mas mainam sa umaga at gabi. Mapapansin mo ang pagbabago sa loob lamang ng 2 linggo. Ngayon, lumipat tayo sa isang ehersisyo na tutugon sa ibang issue. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nakakatulong. Ang susunod na ehersisyo ay tiyak na magugulat ka. Ehersisyo bilang 3, seated hip marches. Ngayon, pag-usapan natin ang ikatlong ehersisyo, seated hip marches. Ang mga hip flexor muscles, partikular ang iliopsoas at rectus femoris, ay mahalaga sa iyong kakayahang maglakad. Kapag humina ang mga ito, nagbabago ang iyong lakad at maaari kang mangyaring mag-shuffle na nagiging sanhi ng panganib na matumba. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Mayo Clinic noong 2022, ang kahinaan ng hip flexors ay isa sa pinakamalaking tagapagpahiwatig ng panganib na matumba. Napag-alaman na ang mga kalahok na may pinakamahihinang hip flexors ay quadruple na mas malamang na makaranas ng pagkakatumba. Ayon sa Centers for Disease Control, isa sa bawat 4 na tao na higit sa 65 ang natutumba bawat taon, kung saan ang 20% ay nagreresulta sa malubhang pinsala. Ang mga bali sa balakang ay nakakapinsala at nagpapataas ng peligro ng pagkamatay. Ngunit ang seated hip marches ay nagpapalakas ng mga kalamnan na pumipigil sa pagkakatumba. Para gawin ito, umupo sa unahan ng iyong silya at itaas ang iyong kanang tuhod patungo sa iyong dibdib. Pagkatapos ay ibaba at ulitin sa kaliwang binti. Layunin na makagawa ng 20 ulit na nagpapalit ng binti. Para sa higit na hamon, hawakan ang posisyon ng 5 segundo at magdagdag ng ankle weights kapag naging madali na ito. Ang mga pasyenteng nag-e-ensayo ng hip marches bago ang surgery ay bumabawi ng mas mabilis. Ehersisyo bilang 2, seated rows gamit ang resistance band. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang ehersisyo, ang seated rows gamit ang resistance band. Alam mo ba na ang bawat galaw na ginagawa natin ay nakasalalay sa ating kakayahang humila? Mula sa pagbubukas ng pinto, pagbangon mula sa kama, pagsusuot ng damit, hanggang sa pagdadala ng mga grocery at yakap sa mga mahal sa buhay, lahat ng ito ay umaasa sa lakas ng ating mga kalamnan sa likod, partikular na ang latissimus dorsi, rhomboids at rear deltoids. Mahalaga ang mga kaalamang ito upang maiwasan ang nakabukang postura na karaniwan sa maraming matatanda.
Kapag humina ang mga kalamnan sa iyong likod, unti-unting nangingibabaw ang grabidad. Ang iyong mga balikat ay lumuluhod pasulong at ang iyong itaas na gulugod ay nagiging kurbado na tinatawag na kyphosis. Hindi lamang ito isang issue sa hitsura. Ang ganitong pagyuko ay nakakabawas sa espasyo ng iyong mga baga na nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Dahil dito, ang iyong sentro ng grabidad ay lumilipat pasulong na nagdaragdag sa panganib ng pagkahulog. Bukod dito, nagdudulot ito ng pangmatagalang sakit sa leeg at balikat. Ang iyong ulo ay nakatungo pasulong na nagiging sanhi ng pagigting sa mga kalamnan na sumusuporta dito. Sa totoo lang, walang benepisyo ang paglalakad sa pagpapalakas ng mga kalamnan na ito. Habang naglalakad, ang iyong mga braso ay nakasabit lamang sa iyong tabi, walang paghila na nagaganap. Ito ang dahilan kung bakit maraming masugid na naglalakad ang nagkakaroon ng hindi magandang postura. Napapabayaan nila ang kabuuang bahagi ng kanilang likod. Isang pag-aaral noong 2021 mula sa American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation ang nag-track sa 300 na matatanda sa loob ng 6 na buwang programa ng ehersisyo. Isang grupo ay nakatuon sa paglalakad habang ang isa naman ay nag-perform ng seated rowing exercises gamit ang resistance bands. Sa pagtatapos ng pag-aaral, ang grupong nag-row ay nagpakita ng napakalaking 8 degrees na pagpapabuti sa postura ng gulugod, samantalang walang pagbabago ang nakita sa grupong naglalakad. Bukod dito, ang mga kalahok sa rowing ay nag-ulat ng 63% na mas kaunting sakit sa itaas na bahagi ng likod at leeg. Para sa ehersisyong ito, kakailanganin mo ng resistance band. Ang mga abot-kayang kasangkapan na ito ay nag-aalok ng variable na resistance, kaya't perpekto ito para sa mga matatanda, banayad sa mga kasukasuan, ngunit epektibo sa pagpapalakas. Umupo ng maayos sa iyong silya, ang mga paa ay nakadikit sa sahig, sapat na lapad mula sa balakang. I-loop ang resistance band sa ilalim ng iyong mga talampakan, hawakan ang isang dulo sa bawat kamay. Umupo ng tuwid at ituwid ang iyong mga braso pasulong. Panatilihin ang bahagyang tensyon sa band. Ngayon, hilahin ang iyong mga siko pabalik. Pagsamahin ng iyong mga balikat na parang sinusubukan mong pisilin ang isang lapis sa pagitan nila. Ang iyong mga kamay ay dapat lumapit sa iyong ribcage. Hawakan ang posisyon na ito ng 2 segundo. Magtuon ng pansin sa mga kalamnan sa pagitan ng iyong mga balikat. Pagkatapos, dahan-dahang pakawalan at ituwid muli ang iyong mga braso pasulong. Kontrolado ang pagbabalik ng hindi pinapayagan ang band na bumalik ng mabilis. Gawin ito ng 15 na ulit bawat set at 3 set ang kabuuan. Mahalaga ang antas ng resistance ng iyong band. Dapat ay kaya mong tapusin ang lahat ng 15 na ulit, ngunit ang huli, 3 ay dapat magdulot ng hamon. Kung masyadong madali, pumili ng mas makapal na band o i-double ang iyong kasalukuyang band para sa karagdagang tensyon. Inirekomenda ito ng mga surgeon sa kanilang mga pasyente na nag-recover mula sa mga operasyon sa gulugod. Nakakatulong ito sa pagbuo ng muscular support structure na kinakailangan upang protektahan ang gulugod. Ang malalakas na kalamnan sa likod ay parang mga guy wire sa isang tent. Tinitiyak nila na ang iyong gulugod ay nananatiling tuwid at nakakaiwas sa degenerasyon. At ito na ang pinakapayak na ehersisyo sa lahat. Ang isa na mas madalas na inirerekomenda ng mga surgeon kumpara sa iba pang ehersisyo. Ehersisyo bilang isa, sit-to-stand squats. Unang-una ang sit-to-stand squats. Kung may isang ehersisyo lamang kang pipiliin para sa buong buhay mo, ito na ang dapat mong gawin. Ang sit-to-stand squat
ay hindi lamang basta ehersisyo. Ito rin ay isang diagnostic test para sa iyong pangmatagalang kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakayahan mong gawin ang galaw na ito ay isang makapangyarihang tagapagpahiwatig ng iyong panganib sa kamatayan. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Preventive Cardiology ang nagmonitor sa mahigit 2,000 matatanda na higit sa 51 taong gulang sa loob ng average na 6 na taon. Ang mga hindi nakapagbangon mula sa pag-upo sa sahig ng hindi gumagamit ng kanilang mga kamay ay may 5 hanggang 6 na beses na mas mataas na panganib na mamatay sa panahon ng pag-aaral. 5 hanggang 6 na beses. Ang galaw na ito ay kumikilos sa halos lahat ng pangunahing grupo ng kalamnan sa iyong ibabang bahagi ng katawan ng sabay-sabay. Ang iyong quadriceps ay nag-straighten ng iyong mga tuhod, ang iyong glutes ay nagpapalawak ng iyong mga hips, ang iyong calves ay nag-stabilize ng iyong mga bukong-bukong, at ang iyong core ay nagpapanatili ng iyong balanse. Ang iyong likod ay tumutulong upang mapanatiling align ang iyong gulugod. Walang ibang ehersisyo ang nag-aalok ng ganitong kabuuang aktibasyon. Ang pinaka-powerful pa dito ay ang sit-to-stand squat ay direktang kumakatawan sa isang karaniwang galaw na ginagawa mo ng maraming beses sa isang araw. Tuwing bumangon ka mula sa kama, tumayo mula sa isang silya, umalis sa sasakyan o gumagamit ng banyo, isinasagawa mo ang sit-to-stand. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa galaw na ito, hindi ka lang nagtatayo ng theoretical na lakas. Nagkakaroon ka ng functional strength na direktang nagagamit sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang pag-aaral na nabanggit sa simula ng video na ito ay nagsiwalat na ang mga matatanda na higit sa 65 na taong gulang na gumagawa ng sit-to-stand na ehersisyo 3 beses sa isang linggo ay nagkaroon ng 19% na pagtaas sa bone density sa kanilang mga balakang at femurs. Napakahanga nito dahil karaniwang bumababa ang bone density habang tumatanda. Ang mechanical na stress ng pagtayo mula sa silya ay nagbibigay ng mahahalagang signal sa iyong mga buto na nag-uudyok sa mga ito na maglatag ng bagong tissue. Ang mas matitibay na buto ay nangangahulugang mas mababang panganib ng pagkabasag kapag ikaw ay nahulog. Ngayon, ang mga orthopedic surgeon ay nagsimula ng magreseta ng ehersisyong ito bilang preventive medicine. Nauunawaan nila na ang mga pasyenteng may malalakas na binti at matitibay na buto ay mas nagkakaroon ng magandang resulta kung kinakailangan nilang sumailalim sa joint replacement surgery. Maraming surgeon ang ngayon ay nagtatakda ng minimum na bilang ng sit-to-stands bago mag-schedule ng elective procedure para makuha ang pinakamainam na benepisyo magsimula sa pag-upo sa isang silya na may mga paay nakapatong sa sahig. Tiyaking ang iyong mga paa ay bahagyang mas malapad kaysa sa lapad ng iyong balakang. I-cross ang iyong mga braso sa iyong dibdib upang maiwasang gumamit ng kamay. Lean forward ng bahagya upang ilipat ang iyong timbang sa iyong mga paa. Tumayo sa pamamagitan ng pagtulak sa iyong mga takong hanggang sa ang iyong mga tuhod at hips ay ganap na naka-straight. Huminto sa itaas ng 1 segundo. Pagkatapos, dahan-dahan ibaba ang iyong sarili pabalik sa silya sa loob ng 4 na segundo. Dahan-dahang hawakan ang iyong likod sa upuan, ngunit huwag lubos na mag-relax. Agad na simula ng iyong susunod na ulit. Ang susi ay ang mabagal na pagbaba. Dito sa eccentric phase, dito nagaganap ang karamihan sa pagbuo ng lakas. Kung basta ka na lamang uupo sa silya, nawawalan ka ng kalahating benepisyo ng ehersisyo. Magsimula sa 10 repetitions kung ikaw ay baguhan. Magtrabaho hanggang sa makagawa ng 3 set
ng 15 repetitions. Kapag nasanay ka na, maaari kang humawak ng magaan na bagay sa iyong dibdib tulad ng 1 galon jug ng tubig upang magdagdag ng resistance. Maaari mo ring pahabain ang pagbaba sa 6 o kahit 8 segundo upang madagdagan ng hamon nang hindi nagdadagdag ng bigat. Gawin ang ehersisyong ito tuwing ibang araw upang bigyan ng sapat na oras ang iyong mga kalamnan upang makabawi. Sa loob ng 4 na linggo, mapapansin mong ang mga pang-araw-araw na gawain ay magiging mas madali. Ang pag-akyat sa mga hagdang buhat ay hindi ka na mapapagod at ang pagtayo mula sa mababang sopa ay magiging walang kahirap-hirap. Magiging mas tiwala ka sa pag-navigate sa iyong buhay, isang tiwalang hindi mo naramdaman sa loob ng maraming taon. Recap. Sa huli, ang 5 ehersisyong ito ay kumakatawan sa mga bagay na sana ay gawin ng bawat pasyente na higit sa 60 na taon ayon sa mga orthopedic surgeon. May bahagi ang paglalakad at tiyak na mahalaga ang kalusugan ng cardiovascular. Ngunit upang mapanatili ang iyong kalayaan, kailangan mong iwasan ang mga pagkahulog, mapanatili ang tibay ng buto at panatilihing malakas ang iyong mga kalamnan para tunay na ma-enjoy ang buhay. Ito ay nangangailangan ng targeted resistance training. Ang ebidensya ay nakakabigay ng tiwala. Sumasang-ayon ang komunidad ng medisina. Ang mga seated exercises na humahamon sa iyong mga kalamnan laban sa resistance ay nagdadala ng mas mahusay na resulta sa functional strength kumpara sa simpleng paglalakad. Hindi mo kailangan ng gym membership o mamahaling kagamitan. Hindi mo rin kailangan maging sobrang athletic. Ang kailangan mo lang ay isang matibay na silya, marahil isang resistance band at 15 minutong 3 beses sa isang linggo. Ang maliit na pamumuhunan na ito ng oras ay makapagdadagdag ng mga taon ng malaya at aktibong pamumuhay sa iyong buhay. Magsimula tayo sa ehersisyo numero 5 ngayon. Pag-aralan ito sa loob ng 1 linggo at pagkatapos ay isama ang numero 4. Magpatuloy sa listahang ito sa sarili mong bilis. Sa oras na maabot mo ang sit-to-stand squats, ang iyong katawan ay handa na para sa hamon. Ang iyong hinaharap na sarili ay magpapahalaga sa lakas na iyong binuo ngayon. Ngayon, nais naming marinig mula sa iyo. Alin sa 5 ehersisyong ito sa silya ang pinaka-inaasam mong subukan? Nasabi na ba sa iyo na ang paglalakad lang ang sapat na ehersisyo pagkatapos ng 60? Ibahagi ang iyong mga karanasan at opinyon sa mga komento sa ibaba. Excited kaming marinig ang mga ito. Salamat sa panunood.